Sa bidyong ito, sasabihin ko sa inyo ang secret na dapat nating maunawaan. Ito yung naunawaan agad ng iba kung bakit naman sila kumilos at kumita sa panahon ng pandemic at hanggang ngayon. Kung ikaw ay walang income at gustong magka-income, kung ikaw ay gustong mag-add ng income, kung ikaw ay may trabaho at paulit-ulit natatanggal sa trabaho, kung ikaw ay may trabaho at naiinis sa work mo, kung ikaw ay may business at gustong mag-add ng isa pang source of income, para sa iyo ito. Need nating maunawaan para lalo kang makapag-isip kung ano ang dapat mong gawin na pwedeng makatulong sa iyo. Unang-unang need nating malaman, ano bang nangyari noong pandemic? Ang daming nawalan ng trabaho. Actually, milyon-milyong tao ang nawalan ng trabaho. Yung iba, nag-iisip na lang na umuwi sa probinsya dahil nawalan ng trabaho. At yung iba naman, naghanap ulit ng ibang trabaho. Ulit-ulit ang nangyari sa iba. Hanap trabaho, tanggal, hanap ulit, matatanggal kasi nagsasara ang kumpanyang pinapasukan nila. Yung iba naman may business, kaso nag-close dahil di pwedeng lumabas ang mga tao sa pandemic. At nag-business ulit ang iba, tapos nag-close ulit dahil konti pa lang ang lumalabas na mga tao sa kanilang bahay. Isa pa na need nating malaman na even malalaking kumpanya ay nagtatanggal ng empleyado dahil nga nahihirapan noong pandemic. Isa na ang Facebook. Ilang libong tao ang tinanggal sa company nila at Twitter din nagtanggal ng mga tao. At piniling konti lang tao ang magtatrabaho sa kanila upang mas maluwag ang bayarin ng kanilang kumpanya at sinusubukan nilang konti ang empleyado pero parehas ang produksyon na kayang gawin. Bakit ko sinasabi ito? Importanteng malaman natin na kung ang malalaking kumpanya ay nagtatanggal ng libo-libong tao na nagtatrabaho sa kanila, paano pa kaya yung maliliit na kumpanya? Susunod na need nating maunawaan, karamihan sa mga company ngayon ay nagtra-transition sa online. Ibig sabihin, nag-upgrade sila ng business na kung saan pwedeng mabuhay ang business nila kahit di pumunta ang mga tao sa office or physical store na tinatawag. Sa madaling salita, sa internet na gagawin lahat ng transaksyon o pagbili ng kanilang produkto or serbisyo. Nag-a-adjust na sila at very soon, pag nakadapt na ang mga company, malamang sa malamang, konting tao na lang ang kanilang kakailanganin dahil internet-based na ang company nila. Kahit SM at mga food chain, may application na sila sa Android na pwede kang bumili sa kanila kahit di ka pumunta sa physical store nila. Yan yung mga nangyayaring ngayon na dapat nating maunawaan. Ano naman ang paparating at posibleng mangyari sa darating na panahon? Alam mo ba na bago pa lang magkaroon ng pandemic na pag-usapan na ang technological advancement? Ano naman ang kinalaman nito? Na darating ang panahon, mas dadami pa ang mga mawawalan ng trabaho. Bakit? Number 1. Halimbawa, unang-una na dito yung self-ordering kiosk na makikita natin sa McDonald's, Jollibee, etc. Tinuturuan tayo na mag-order na gamit ang machine na sa darating na panahon, di na kailangan ng maramihang cashier. Ang kailangan na lang ay iilang tao para pag may naging problema sa pag-order, may mag-aayos nito. Kaya kung isa ka sa nagtatrabaho bilang kahera o cashier, kailangan mo nang mag-isip-isip. Dahil very soon, pag natuto na ang mga taong mag-self-order sa kiosk, di na kakailanganin ng maramihang cashier. Number 2. Sa ngayon, nauuso ang trabaho na naghatid ng mga package dahil nga sa pandemic. Alam mo ba na bago pa lang magka-pandemic, ang Amazon ay may dinidevelop na system na ang drone na ang nagdi-deliver ng mga package para mas mabilis at di na kailangan magbayad ng komisyon sa empleyado at buwan-buwan na sahod. Hindi pa nagkakasakit ang drone at hindi pa mag-iinarte sa pagpasok. Number 3. Bago pa rin ang pandemic, si Elon Musk na pinakamayaman sa buong mundo ay nagdi-develop ng self-driving taxi na kung saan di nakakailanganin ng taxi driver. Kaya kung driver ka o nagdi-deliver ng mga produkto, kailangan mo ring mag-isip-isip. Number 4. Ngayon sa ibang bansa, meron na ring tinatawag na 3D printed house na kung saan ang machine na ang gumagawa ng mga bahay at ilang tao na lang ang kailangan para magbantay ng machine. Kaya kung sa construction ka nagtatrabaho, need mo rin mag-isip-isip. Number 5, nauso na rin ang work from home na tagasagot sa mga problema ng client or tinatawag nating call center. Alam mo ba na ngayon may mga AI or artificial intelligence na kayang makipag-usap na parang tao. Una, recorded na ang mga frequently asked question. Very soon, mga AI na ang pwedeng sumagot at di nakakailanganin ng tao sa ganyang uri ng work.
Besides sa AI na yan, may mga robot na din na dinidevelop na kayang makapag-serve ng mga pagkain sa restaurant or food chain. In short, dahil sa pandemic at technological advancement, magkakaroon pa ng malawakang pagkawala ng trabaho. Ang tanong, ngayong alam mo na ang mga bagay na ito, ano ang gagawin mo? Kailan sa tingin mo ang best time para maghanda sa susunod na pandemic or malawakang pagkawalan ng mga trabaho? Hihintay mo pa ba magkaroon ng malawakang pagkawalan ng trabaho or kikilos ka na ngayon mag-a-adapt tulad ng mga malalaking company? Yan ang mga tanong na kailangan natin. Lalong-lalo na, alam mo na ang mga bagay na pwedeng mangyari. Kung ikaw yung taong gustong may gawin na o gustong mag-adapt, mag-adjust sa buhay, yung susunod na video, secret number 2, sasabihin ko sa iyo ang exact na ginagawa ng ibang tao at paano sila kumita ng dollar, makapag-travel for free, at ano yung system na meron sila. Congratulations! Ibig sabihin napanood mo na ang secret number 1. Kaya ka narito. Ibig din sabihin, ikaw yung taong gustong malaman kung ano nga bang ginawa ng iba, kung bakit sila kumita during pandemic at hanggang ngayon. Ano nga bang sistema na meron sila? Unahan na kita. This is not get rich quick scheme. Yung video na ito ay hindi magsasabi na wala kang gagawin kikita ka. Kung yan ang hanap mo, hindi para sa ito. Ang video na ito ay for educational and for your information only na pwede makatulong sa iyo at pwede ring hindi. Depende kung anong gagawin mo sa impormasyon na malalaman mo. Remember, everything worthwhile requires hard work, time, and teamwork. Pero bago ko sabihin ang secret number 2, tanong ko lang, ano nga bang pangarap mo? 5 years from now? 10 years from now? Bayat lupa ba? Kung bayat lupa, isang lugar at gaano kalaki? Kung savings naman, how much money ang gusto mong savings? 500,000 peso? 1 million? 10 million? 20 million? Kung travel naman, anong bansa ang gusto mong mapuntahan? Japan? Korea? Amerika? Importante na malaman mo yan. Bakit? Dahil kung gusto mo lang ng income, mag-apply ka ng kahit anong trabaho, magkaka-income ka. O magtinda ka dyan sa kanto nyo, magkaka-source of income ka. Pero kung pangarap ang pag-uusapan, baka ito na yung hinahanap mo at makakatulong sa'yo. Ano nga bang kinakatakot mo sa buhay? Mawalan ng trabaho? Mawalan ng source of income? Lumalaking puta na pag may nagkasakit, wala kang mabunot. Mag-abroad, lumayo sa pamilya para lang magtrabaho? O bumalik ang Pinas at natatakot ka, wala kang mahanap na trabaho? Gaano kasi at nakakatakot kung mangyari yan, yung mga bagay na kinakatakutan mo? Grabe, di ba? Masakit, nakakatakot, at parang wala ng pag-asa. Iba-iba ang kinakatakutan ng bawat isa sa atin. Pero kung alam mo yan, mas magiging malinaw kung ano ang dapat nang gawin para maiwasan yan. Kaya kung hindi mo pa alam yan, suggest ko lang, isipin mo ng maiki. Ngayon na. Ngayon, tanong ko, what if yung papakita ko sa'yo makakatulong para makuha mo yung pangarap mo? Gagawin mo kaya ito basta legal, ethical at moral? What if yung papakita ko sa'yo, pag na-apply mo to, pwede mong maiwasan o mapaghandaan yung kinakatakutan mo na ayaw mong mangyari? Ano yung gagawin mo? Tandaan mo, hindi kita pipilitin na gawin ang isang bagay dahil ikaw yung best person na makakaalam kung ano ang dapat at makakatulong sa iyo. Handa ka na ba na malaman yung secret number 2? Yung mga taong sinasabi ko na kumita during pandemic, meron silang product tulad ng normal na business. Napabilang kami sa iyo sana na number 1 yung product nila in the Philippines based sa Euromonitor. Yung product pwede mong i-dropship. Yung dropshipping, by the way, ito yung may company ka, ibebenta mo yung product nila. Pag nakabenta ka, yung company na ang magbabalot at magpapadala ng product mo sa client mo. Di ba very convenient? Pwede mo ring i-manual na ikaw yung magbabalot at magpapadala sa client mo. At sa bawat benta mo, pwede kang kumita ng 100 peso to 700 peso. Depende sa price na bibigay mo. Maraming gumagawa nito basta may internet service ka at cellphone. Tingin mo, kung may product ka na number 1 na sa Pilipinas gamit ng 1,000 plus elite athletes all over the world, pinagkakatiwalaan ng mga doktor dahil nasa PPD at Physician Desk Reference at number 1 sa book na Nutri-Search among 1,600 food supplement, kaya nakilala dahil sa quality at potency ang product mo, mas makakatulong ba ito sa pagbenta mo? Malamang, di ba? Kung lumalaki na ang kikitain mo, mas mapapadali din ba na makuha mo yung pangarap mo? Yung pangalawa, mas magugustuhan mo. Tinatawag natin itong weekly commission. I-compare natin siya sa SM. Ang SM, may SM Advantage card na tinatawag na sa bawat bili mo sa SM, magkakaroon ka ng points. Then yung points, mabibili mo o magagamit mo sa SM ulit. Tawag dyan, linear network marketing. Yan yung product equals points equals product ulit ng SM. Dito naman, meron tinatawag na product equals points equals dollars. Tapos yung dollars magagamit mo kahit saan. Wire transfer tayo, yung commission mo from Bank of America,
diretso sa bangko mo, very safe yung money mo dahil walang ibang hahawak ng pera mo kundi ikaw. Ngayon, di ba sa SM, pag bumili ka, hindi mo share yung points mo sa ibang tao unless binigay mo yung SM Advantage card mo pero dapat nandun ka. Dito imagine mo, meron kang 3 branch parang sa SM. Parang ganito, branch 2, branch 1, at branch 3. Imagine nagpo-post ka sa FB, kaya client mo all over the world. Halimbawa natin, si Ana from Manila na bumili ng 500 points worth of product. Yung 500 points na yan, aakyat sa'yo. Ibig sabihin, may 500 points ka kahit hindi ikaw yung bumili. Tapos si Ben na from Cavite, bumili ng 500 points worth of products. Yung 500 points ni Ben, aakyat kay Ana at aakyat sa'yo. Ibig sabihin, may 1,000 points ka na. Ang bilis, di ba? Kaya bumibilis ang pagdami ng points mo dahil 100% umaakyat yung points sa'yo. Unlike sa SM Advantage card, walang pakialamanan ng points. At yung points galing lang sa'yo. Imagine, madaming bumili sa branch 2 mo from Philippines. Tapos, mga taga Singapore naman, naging client mo at suki mo sa branch 3. Di ba tulad ng tindahan, dumadami ang suki at business partner habang tumatagal. Kahit pang ilang tao pa yung bumili sa'yo, aakyat pa rin yung points 100%. Kaya kahit pang 1 million pa siyang bumili ng product sa'yo, yes, aakyat pa rin yung points sa'yo 100%. Let us say, ganito yung points mo sa branch 2, 3,000 points. Tapos sa branch 3, taga Singapore mga client mo, 2,500 points naman ang umakyat sa'yo. Ituturo ko sa'yo kung paano mo makukompute yung income mo. Para makompute mo yung income mo, hanapin mo yung mas mababa. 25 times 20% equals $500 times 53 para maging peso equals 26,500 sa isang linggo. Tama ba na kahit sino gustong ganyang kalaki ang pwedeng kitain sa isang linggo? Actually, ang pinakamalaking pwede mong kitain sa isang linggo ay 50,000 pesos. Ganyan yung sistema na meron dito. Kaya, mas lumalaki yung income dahil umaakyat yung points kahit saan manggaling basta't nasa 26 countries na may office tayo. At kahit pang ilan pa siya na bumili o naging business partner mo, yes, aakyat pa rin yung points sa'yo kahit pa natutulog ka o nagbabakasyon dahil internet-based nga ito. Imagine, napabilang ka sa ganitong sistema. Makakatulong ba yung weekly commission sa pag-solve ng problema mo? Dito, napopromote pa yung tulungan system sa company dahil umaakyat nga yung points 100% sa'yo. Kaya nagtutulungan ang bawat isa dito. Mas mapapadali ba na lumaki ang weekly commission mo kapag marami kayong nagtutulungan? Aminin natin o hindi, maaaring mabilis ka kahit nag-iisa. Pero mas mabilis mong ma-achieve ang mga pangarap mo kung 10, 100 o 1,000 kayong taong nagtutulungan. Tama ba? Ang SM ay maraming branches kaya lalong lumalaki. SM Manila, SM San Lazaro, SM Makati, etc. Dito naman, nagkakaroon ka ng mga branches kung makakahanap ka ng minimum na 2 na business partner at may 10% bonus ka mula sa company. Kung gusto mo ng 15% bonus, at least minimum 4 na business partner ang mahanap mo. Goal mo lang, turuan silang patakbuhin ang business nila at ma-help sila para kumita sila. Pag nagawa mo yan, may bonus ka na marireceive mula sa company at hindi galing sa business partner mo. Halimbawa, si Ben, dahil tinutulungan mo siya at natuto sa business, si Ben ay kumita ng 25,000 pesos sa business. Matatanggap ni Ben 25,000 na buo at ikaw naman matatanggap mong bonus mula sa bulsa ng company ay 3,750. Malaking tulong na yun sa isang linggo, di ba? Ngayon, what if 50,000 na kinikita ni Ben sa isang linggo? 50,000 marireceive ni Ben at ikaw naman may bonus na 7,500 pesos in 1 week mula sa bulsa ng company mo. Take note, hindi babawasan ng company ang kita ni Ben. Kung 50,000 ang commission niya, 50,000 pa rin ang matatanggap ni Ben. Sarap, di ba? What if 4 na business partner na na-help mo at kumikita ng 50,000 in 1 week? Magkano ang bonus mo? Tumatangging na 30,000 pesos in 1 week. Mangyayari yan kapag ang goal mo ay tumulong sa mga business partner mo. Beside pa yung profit mo sa retail, weekly commission, at bonus na ito. Anong pangarap unti-unti mong maabot? Take note. Kailangan lang nating tumulong. Kaya ang motto ng mentor natin, help enough people to get what they want and later on, you will get what you want. Kaya maraming tutulong sa'yo sa ganitong sistema. Hindi ka mag-iisa. Naranasan mo na bang nagsusumikap ka sa work mo tapos feeling mo walang nangyari? Gusto mo bang magbakasyon pero di pwede dahil wala kang pera? Ang iba naman, gustong magbakasyon pero di pa rin pwede kahit may pera. Di sila makapagbakasyon dahil sa nature ng work nila. Ano yung mapifeel mo pag gano'n? Nakakapagod ba? O mapifeel mo na wala ng pag-asa? Dito yung effort mo matutumbasan ng free travel incentives. Sa oras na magawa mo yung nararapat mong gawin, bibigyan ka ng company ng free travel incentives. Yes, nagbigay ka ng time and effort. Tapos ang kapalit ay free travel incentives sa Korea. Ano yung mararamdaman mo? Dito ikaw yung bida dahil sa ang free travel na yon ay para sa ginawa mo, para sa na-achieve mo, at para sa success mo. At ipaparana sa iyo yung VIP treatment. 5-star
5-star hotel at unlimited food dahil halos lahat buffet ang kainan. Mahalaga dito, pag may free travel incentives ka, normally minimum ay good for 2 person to 9 person. Depende sa nagawa mo. Gaano kasaya na sa free travel incentives mo, kasama mo yung mahal mo at mga anak mo. Beside pa dyan, sa ibang company, kapag na-promote ka, may increase ka na 500 peso or 1,000 peso or 2,000 peso. Depende sa company mo. Dito naman, pag nag-rank advance ka to Gold Director and above, may share ka sa mga company dahil iingatan ka nila. Kaya para ka ng partly owner ng company dahil sa shares na ibibigay sa'yo. Halimbawa, pag naging Gold Director ka at nagawa mo yung nararapat mong gawin, Gold Director, meron kang 8,000 per week. Ruby Director, meron kang 24,000 per week. Emerald Director, meron kang 48,000 per week. Diamond Director, meron kang 80,000 per week. Again, pwedeng magbago-bago yan. Depende. Kasi yung pinag-uusapan dito ay buong kita ng company mula sa 26 countries. Kaya, ganyan kalaki. Pinahahalagan ka ng company at ang importante sa ganyan ay pwede mong makuha o maabot ang pangarap mo sa ganyang blessings na ibibigay sa bawat effort at time na ilalaan mo. Para naman sa mga taong binibigay lahat para sa work nila, congratulations. Minsan pa nga sinasabi nila, my work is my life. Kaya naman marami din sa kanila nakakakuha ng trophy mula sa company. Minsan pa nga malaking money at kung minsan naman walang cash man lang hanggang good job na lang. Nakakalungkot lang pag isa ka sa mga taong napunta sa company na hanggang good job na lang ang ibibigay sa'yo. Sa kabila ng lahat-lahat nabigay mo na. Masakit diba? Dito naman, kung binibigay mo na lahat-lahat ng effort mo, time, di malayong makapasok ka sa top 65. Bakit? Dahil walang favoritism dito. Di uso yung dahil malakas ka sa boss mo kaya ka nasa top. Kung ano yung result mo or napasok mo sa system na result, ayun ang basihan. Babasahin lang ng computer lahat ng nagawa mo at napasok mo at doon masasabi kung nasa top ka o hindi. Hindi lang laka or trophy ang ibibigay sa'yo kundi pati cash. Example ng cash, 1.5 million, 2.5 million, 5.9 million. Every quarter, pwede ka makakuha ng ganyang bonus. Share ba kapag ganun? Walang palakasan. Ang basihan lang kung ano yung nagawa mo. Again, disclaimer lang. Hindi ko sinasabing wala kang gagawin. Huwag ka nang umasa. Nasasabihin ko yan. Pero ang tanong, sulit ba na pag naglaan ka ng time and effort at ang posibleng kapalit nito ay milyon-milyon? Anong pangarap ang una mong makukuha kapag isa ka sa nakakuha ng ganyang kalaking bonus? Anong feeling ang mararamdaman mo kapag nakatanggap ka ng ganyang kalaking bonus? Baka maluwa ka na lang sa saya. Ngayon naman, dapat maging aware tayo na normal sa business na nagre-replenish ng mga product. Normally, bumibili sila ng napakaraming product every week or every other week. Depende sa business. Halimbawa, normal sa McDonald's na bumibili ng maraming tinapay at maraming meat every week or other week para maraming mabenta at para mabuhay ang business nila. Dito naman, di mo kailangan ng napakaraming product every week. Need mo lang ng 3 to 4 products every month, buhay ang business mo at meron ka pang privilege ng 10% discount na kung saan pwedeng tumaas ang profit mo. Kung ang SM pinipilahan dahil sa 3-day sale na merong 10% discount, dito naman every week pwede ka magkaroon ng auto order na may 10% discount at pwede mo nang hintayin sa bahay mo ang order mo. Very convenient, diba? Itong auto order ay system din na pwedeng mag-lead sa passive income. Diba karamihan sa mga Pinoy nasa isip, pagtanda ko, pag-resign ko, magtatayo ako ng business para may pera pa rin pumasok kahit matanda na. Dito, pag nagawa mo siya ng tama at tuloy-tuloy, later on, 5 years or 10 years from now, depende sa effort mo, pwede kang magka-passive income na tinatawag. Meaning, kahit nasa bahay ka, pwedeng may pumapasok na pera sa bank account mo. Sarap, diba? Halimbawa, 5 years or 10 years from now, meron kang 200 suki or business partners. May 50 na tao ang nag-AO branch number 2 mo na 100 points, which is equivalent to 5,000 points. 5,000 points ang aakyat sa'yo. Sa branch 3 mo naman, ganun din yung nangyari. Kaya 5,000 points yung umakyat sa'yo. Kaya ang magiging commission mo in dollars ay $1,000. At dahil sa AO lahat galing yan, ang 1,000 mo magiging 1,250 dahil may additional 25% bonus ka. Kaya yung 1,250 times 53 para maging peso equals 63,750. First week pa lang yan. Paano kung second week mo, third week mo, at fourth week mo, may 50 na business partner or suki ka na bumibili ng 100 points worth of product. Di every week, 63,750 yung commission mo. Di ba ang sarap ng feeling kung ang binibigyan mo ng effort at time, pwedeng maging ganyan in the future. At higit sa lahat dito, lahat ng pinaghirapan mo, di mababaliwala kasi lahat ng result mo, weekly commission, team na binobo mo, pwede mo nang ma-transfer. So meron ka nang pwedeng ipamana in the
future sa mga minamahal mo. Sa mga nakaranas na nag-work ng 5 to 10 years at nag-resign na, nare-realize nila na ang talagang tinatrabaho nila ay pangarap ng boss nila. Bakit? Kasi di naman nila maipapasa yung mga resulta, income, or even rank nila sa anak nila at minamahal nila. So yung bunga ng 5 to 10 years na pinaghihirapan niya at yung tuloy-tuloy pang bunga or kita ng company kung saan siya nag-work, yung boss na lang niya ang nakikinabang. Yun ang sad truth. Tama ba? So dito, walang masasayang na time at effort mo. Kahit sabihin mo pang binibigay mo lahat-lahat kasi may ipapasa mo lahat-lahat ng result mo sa minamahal mo. Yan lahat ang system na meron sa sinasabi ko. Ang tanong, meron bang part dito na nagustuhan mo na makakatulong sa pag-abot ng pangarap mo? Ano yung feeling kapag yung ginagawa mo, alam mo na pwede mong makuha yung mga pangarap mo? Ano yung feeling kapag yung pinapangarap mong bahay at lupa ay napasa kamay mo na? Ano yung feeling kapag yung pinapangarap mong kotse ay dinadrive mo na? Ano yung feeling kapag ang buong family mo nadala mo sa free travel incentives ng USANA? Ano yung feeling kapag ang ginagawa mo, alam mo, pwede mong maiwasan ng tuluyan ang mga bagay na kinakatakot mo? Tulad ng pagkautang, kapos sa budget, pagkakasakit, at walang perang pang-hospital. Di masamang mangarap at deserve natin makuha kung ano ang nararapat para sa atin. Ngayon, kung naniniwala ka na deserve mo rin na makuha ang mga pangarap mo para sa sarili mo at family mo, what if may nakita kang system na pwedeng makatulong sa pangarap mo at pwedeng makaiwas sa mga kinakatakot mo sa buhay? Ano yung gagawin mo? Papalagpasin mo ba? O susubukan mo pang alamin at maunawaan? Yung susunod na video, secret number 3, sasabihin ko sa iyo kung paano simulan mapabilang sa system na ito. Higit sa lahat, ano yung bagay na pwede naming maitulong sa iyo kung sakasakaling gustuin mong maging part ng system na ito. Kaya make sure panoorin mo yung secret number 3 dahil baka ito na yung last secret para masimulan mong kunin ang iyong mga pangarap. Congratulations! Since umabot ka dito, ibig sabihin gusto mong malaman yung last secret na kung ano ang ginawa nila para magkaroon ng pagkakataong kumita ng dollars at makapag-travel for free, local and international. Kung handa ka na malaman ang bagay na pwedeng maging susi sa pagbabago ng buhay mo, I suggest mag-take notes ka para naman maging mas malinaw sa iyo ang lahat. Ready ka na ba? Ang secret na ito ay actually normal na business na mayroong extra system kaya naman pwedeng mag-lead sa exponential income. Since na business siya, tignan muna natin kung paano simulan ang normal na business na common dito sa Pilipinas. Halimbawa, pag nag-start ka ng Jollibee or McDonald's, need mo ng estimated 35 million to 50 million. Pag 7-Eleven naman, need mo ng 1.5 million to 3 million. Water refilling station, pag franchise, 200,000 to 500,000. Grabe, di ba? Ang laki. Lahat ng yan, meron pang extra gastos. Equipment at sangkap, construction, permits at license, marketing at branding. Minsan, may contract length pa na need na i-renew ng mga 3 years hanggang 10 years. Depende sa gusto mo. Ngayon, magkano naman simulan yung business natin? Dito kailangan lang ng product na nagkakahalagang 79,310. 3 business center na nagkakahalagang 41,880. Auto order na nagkakahalagang 9,420. Business acceleration suite na nagkakahalagang 7,500. Points left and right na nagkakahalagang 29,500. Android apps, normally mahal magpagawa ng application pero sabihin na natin 1,000 na lang. E-com web store, normally mahal magpagawa ng e-com web store. Tapos may monthly fee pa. Pero sabihin na natin 5,000 na lang. One-on-one coaching, priceless. Since na ang ituturo sa iyo yung galing na sa mga mentor nating successful. Ibig sabihin, proven and tested na siya. Millionaires training, priceless. Kasi nga, mga successful mismo magtuturo sa'yo. Yung ilang years na knowledge nila, ipapasa nila sa'yo for free. Team support, priceless. Bakit? Kasi hindi sila binabayaran pero willing silang tumulong sa'yo para mag-grow ang business mo. USANA Unlimited Videos, priceless kasi professional ang pagkagawa ng mga videos ng USANA at napakarami. USANA Unlimited FB Shareables, priceless since napakaraming pictures ang pwede mong ma-share. Total nito, 174,600 pero hindi mo kailangan yan. Hindi mo kailangan ng milyon para makapagsimula ng business na di tulad ng traditional business. Hindi mo kailangan ng 174,600. Hindi mo rin kailangan ng product na walang discount na 79,310. Ang kailangan mo lang ay 52,490. Grabe, di ba? 174,600 naging 52,490
52,490 na lang. Ngayong alam mo na kung magkano ang mag-start ng Jollibee or McDonald's na nagkakalagang 35 million to 50 million, 7-Eleven na nagkakalagang 1.5 to 3 million, ang water filling station na nagkakalagang 200,000 to half a million, malaki pa ba o maliit ang 52,490 para sa isang business na dollars ang kitaan? Potential income dito ay from 1,325 peso to 50,000 in a month to million and above, na pwede ka makapag-travel international for free at pwede mo ma-market sa 26 countries yung business mo. For sure, maisip mo na napakaliit nito. Plus, hindi ka na magbabayad ng rent para sa office natin. By the way, ang office natin ay sa Enterprise Tower Makati. Nagre-range ang rent doon from 1 million to 1.5 million in a month na di mo binabayaran. Wala ka rin binabayarang kuryente, empleyado, tubig, mga license, etc. Kung business ang pinag-uusapan, maliit ang 52,490. Tama ba? Ang worth pa nito ay 174,600 lahat ng product na matatanggap mo. Pero magiging 52,490 na lang. Naka-discount ka ng around 122,110. Grabe ang laki ng discount mo, diba? Ito yung 3 business center at best package ng aming company. Yung susunod naman ay para sa mga gusto lang sumubok. Wala pa itong business center pero magkakaroon ka ng Usana ID number, products, para matry mo na yung mga products natin. Ma-access mo na rin yung mga training materials at i-guide ka rin namin para sa pag-upgrade sa 1 business center to 3 business center kung gugustuhin mo. Ito yung 100 points na package. Ang retail price nito ay 13,560 pero di mo na kailangan yan. Wala tayong referrals fee or membership fee. Meaning, mag-join ka pa ulit-ulit sa akin, wala akong perang matatanggap mula sa perang binayad mo. Kasi hindi kami tao-tao at hindi natin pinagkakakitaan ang tao dito. Tinutulungan natin ang mga tao dito para sila ay kumita at maging healthy. Makukuha mo na lang ito ng 11,460 plus shipping fee. Ito lahat ang matatanggap mo. 3 essentials, starter kit na 990, team support, millionaires training, priceless, one-on-one coaching, Usana unlimited training videos, Usana unlimited shareables, Usana Android application na madadownload mo at magagamit para sa business mo, free personal e-com website na kung saan pwede makapag-shopping ang client mo sa website mo. Again, ito yung para sa walang budget at gustong simulan ang business, tapos i-upgrade na lang para maging business center at nang pwede na siyang kumita ng dollars at magkaroon ng opportunity to travel international. Halimbawang nag-start ka ngayon, in the future, pwede kang kumita ng 63k in a week, 43k, 86, 90k, 86k, total of 487,872 in a month. Yan ang income ni Mentor Marvin. Nakita ko siya at nakilala nang hindi pa siyang call director. Dati siyang manager na kumikita ng around 60k in a month, meaning may pera na siya pero napag-isip-isip niya, may pera nga siya bilang manager pero wala naman siyang time. Kaya kahit na busy siya, sinimulan niya yung business. Ngayon ay Emerald Director na siya kasi kumikita siya ng around 600,000 in a month. Again, pinagsikapan niya ito. Ginawan niya ng paraan kahit nag-work siya dati at kahit masyado na siyang busy. Nagawa niya pa rin maging successful. Pero tanong ko sa iyo, worth it ba na pinagbigyan niya yung sarili niya na aralin at gawin ang business kahit na busy at pagod siya dahil sa work? Worth it ba na subukan niya at pinagkatiwalaan niya ang sarili niya na kung kaya ng iba, kaya niya rin? Worth it ba na kapalit ng extra effort mo at pagtatry ay pwedeng maging way mo para magkaroon ka ng mas maraming oras in the future dahil sa system ng company na pwedeng maging passive income in the future? Then of course, disclaimer ha, effort, sipag at syaga, tulong ng company and team support kaya nangyari ito. Total ng income niya noon nang pinakita niya sa akin ay nasa 10 million plus na. Then, nabili na niya yung sports car, Genesis, at last time pinapasok kami sa binili niyang flat para sa kanyang mga magulang at tita. Ngayon, kung tingin mo worth it na subukan ito at gusto mo nang mag-start, pwede mo siyang bayaran ng cash or credit card. Kung credit card naman, pwede mong ipa-defer yung payment para maging installment. Need mo lang tawagan ang credit card company mo dahil iba-iba ang policy ng card company. Ito naman ang result ng ating team. Call director na kumikita ng 200,000 in a month, nasa 210 plus na tao na. Ruby director na kumikita ng 400,000 in a month, nasa 38 plus na tao na. Emerald director na kumikita ng 600k in a month, nasa 5 plus na tao na. Tapos Diamond
director and above na kumikita ng 800 to 1 million above, nasa 5 plus pataas na. Anong ibig sabihin nito? Kung sa normal na work, isa, dalawa, tatlo, sabihin na natin 5 ang kumikita ng malaki sa isang company. Kasama ang manager, vice president at president, etc. Sa atin naman, as long as masipag tayo, matyaga at willing matuto at makipagtulungan, pwede tayong umangat sabay-sabay. Actually, kung mas masipag ka at mas effective ang ginagawa mo, pwede mong unahan ang mga taong nauna pa sa'yo. Unlike sa iba, tulad ng sa work, hanggat puno na yung slot ng pang-manager, hindi ka pwedeng maging manager unless natanggal, nagkasakit, or nag-resign na ang isa sa mga manager. Dito, kahit ilan pwedeng maging gold director and above, kahit ilan pwedeng maging diamond director na pwedeng kumita ng 800,000 in a month. Ibig sabihin yan, malaki ang opportunity na umangat ka dito. Ito naman yung mga $1 million club member. Tignan mo kung gaano kadami silang kumikita ng mahigit na 53 million sa ating company. Since nakita mo na yung mga taong nagtagumpay sa ating company, nagustuhan mo ba yung company? Nagustuhan mo ba yung retail? Nagustuhan mo ba yung weekly commission? How about travel incentives? Makakatulong ba sa iyo ang aming company para makuha mo yung mga pangarap na di mo pa nakukuha? Anong pangarap ang posible mong makuha kung gagawin mo ang ating business? Kailan mo sisimulan kunin ang mga pangarap mo? Ngayon na? O hihintay mo pa ba na magkaroon ng malawakang pagkawalan ng trabaho dahil sa technological advancement? Hihintayin mo pa bang muling magkaroon ng malawakang pandemic na kung saan nagkakasakit ang mga tao, di makalabas ng bahay at nagbabagsakan ang mga company? Susubukan mo na bang kunin ang mga pangarap mo? Ngayong nalaman mo na ang talagang tinatrabaho mo ay pangarap ng boss mo, hindi masamang magtrabaho dahil talagang nakakatulong ito sa tao, at di rin masamang simulan mo yung sarili mong pangarap habang ikaw ay nagtatrabaho. Di masamang magdagdag, lalong-lalo na kung ikaw ay uunlad at ikagaganda ng buhay mo. Tama ba? Ngayon, kung willing kang gawin yung business, promise ko sa'yo, i-guide kita. Narito ang buong company, buong team para supportahan ka sa business mo. Narito rin ang ating mga mentor na willing maglaan ng 2 to 3 hours training for free para sa'yo. Ang hinihintay na lang ay ang willingness mo na for once and for all, maniwala ka sa sarili mo, maniwala ka na possible ang mga pangarap mo, maniwala ka na kung may mga taong nakakuha ng pangarap nila, malamang sa malamang, kaya mo rin. Dahil dito, pantay-pantay lang tayo. Kaya natin to. Pwede mong isipin na walang mawawala sa iyo kung di mo papansinin ang opportunity na ito. Pero, paano kung ikaw pa lang isa sa magiging diamond director in the future? Ilang milyon ang mawawala sa iyo dahil di mo ito pinansin o sinubukan man lang? Paano kung ikaw pala ang makakasama sa bawat free travel incentives ng company? Ilang priceless moment, exciting experience ang mawawala sa iyo. Paano kung ikaw pala ang magiging successful sa ating company at ikaw pala ang magiging reason para matulungan mo ang maraming tao para maging healthy at para matulungan mo ang maraming tao para magkaroon sila ng pag-asa na maging successful? Kaso, di mo ito pinansin. Ano karaming tao ang mawawalan ng magandang opportunity na dapat ay ikaw pala ang magpapakita sa kanila ng opportunity na ito. Ngayon, kung makakatulong ito sa pangarap mo at willing ka nang simulan ang business, just click the FB Messenger below and send me this info. Then, send me the payment sa GCash. Just click the button below for GCash information. After masend mo yung payment, please send the screenshot sa Messenger para pare-parehas tayong may copy for your protection and my protection. By the way, it is risk-free since we have money back guarantee na kung pag-start mo tapos ayaw mo talagang gawin siya, pwede mong ibalik ang mga product na di pa nabuksan para maibalik din ang pera mo. So ayan ang lahat ng 3 secret na napaka-importanting malaman mo, and I hope nakapagbigay sa iyo ito ng pag-asa na magkaroon ng income o kaya naman pag-asa na maging healthy at successful. Ang tanong, ano ang gagawin mo? Papalagpasin mo ba ang opportunity na nalaman mo o mag-i-start ka na para naman makapag-start ka na rin kunin ang mga pangarap na hindi mo pa naaabot?